Kung titignan nyo ang resulta, nawala ang suporta ng Visayas kay Sara Duterte. Yeah. 70, from 70% Kalokohan. to 46%. Puro kalokohan, coach. Ano, mind conditioning? Ikaw ang mind conditioning. Balita, di ba? Hindi sinasabi. Bakit? Kasi tinitignan nila yung 50%. Anong tingin mo dyan, 50%? Kasi nila yung 50%. Oo. Anong tingin mo dyan, 50%? Ikumpara mo sa 32%? Anong sinasabi mong humina sa Visayas? Nananaginip ka ba, coach? Bakit pati survey hindi naniniwala sa inyo? Siguro itong si Pulse Asia nanindigan na din eh. 'Di ba sa kakatakip sa inyo? Yung rating nyo nung before the election. Nung survey, tuwang-tuwa kayo eh. Wala na mga Duterte. Lagapak na sila. Kung ano-anong ginagawa kasi. O ano ngayon nangyari? After the election. Caro Dante Marcoleta na sinisiraan nyo na West Philippine Sea. Walang karisma, hindi mananalo. Pati yung Karen Davila nyo, napahiya. Sabi ba naman niya, saan kukuha ng boto? Si Marcoleta, kukunti lang naman ang Iglesia ni Cristo. O ano ngayon? Solid vote ang kapatiran. Plus, the Filipino people in the Philippines. Sinong naniniwala sa inyo ngayon? Hindi na pumapanig sa inyo. Pero pag panig, tuwang-tuwa kayo. Aba, galing nyo Galing nyong mangbaliktad Ngayon pati si Erwin Tulfo, bumabaliktad na din. Ngayon, very talkative na siya. Ayaw niya na ng impeachment. Tignan nyo po yung interview niya kay kay Karen Davila. Hindi siya pumirma sa impeachment, mga kababayan. Hindi siya pumirma. Tinanong nga siya kung inipit yung budget niya, hindi daw ba't ako pipirma sa impeachment? Sabi niya di parang sinabi mo na nag-guilty yung tao. Hindi ako pumirma kasi hindi pa naman guilty yung tao mga kababayan, ibig sabihin, nung nakaraang eleksyon, syempre, hindi pa panalo ito Ngayon, talagang nakikita niya na malakas ang mga Duterte. Ngayon, DDS na siya. DDFs na siya. Di ba? Yan ang tawag niyo sa mga pro-Duterte. Ako sinusuportahan ko si Pangulo dahil naniniwala ako. Ibig sabihin, sinasabihan mo kami mga DDFs. Di ba? Ngayon, iiyak kayo sa Pulse Asia na yung amo nyo 32% lang. Si Sara Duterte 50%. Tatay Digong 63%. Nakakulong na, nanalo pa ng landslide. Anong sinasabi nyo na ayaw sila ng taong bayan? Kahit international news nga viral na viral si PRRD. Na sinasabi nila na kahit nasa kulungan, gustong-gusto pa rin ng taong bayan. Diba? Ngayon, nag-iiyak kayo sa resulta. Siguro, pag mataas yung amo nyo, tuwang-tuwa kayo. Ngayon, sasabihin nyo, wala, yung Pulse Asia, pinapakita lang ng taong bayan na mataas pa rin ang rating namin. Pero nung makita bumulaga sa harapan nila, landslide, pati rating landslide, 62%, 50%, yung gusto nilang sinusuportahan, 32%, nako po, ibig sabihin, pinapakita lang talaga ang katotohanan dito.
Coach, gumising ka na. Gumising ka na sa katotohanan na talagang malakas ang mga Duterte. Ngayon, ang ating pag-uusapan, itong survey ng Pulse Asia na nagpapakita po na marami pa ring mga Pilipino ang nagtitiwala kay PRRD at Sara Duterte. At itong rating ni BBM, yung kanyang performance, ay bumagsak na naman mga kababayan. Ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ang pamilya Duterte, iba pa rin ang karisma sa mga Pilipino. Aba, matindi ito mga kababayan. Pero, ang mga loyalista ay galit na galit, mga kababayan. Nag-iiyak na sinasabi nila na ang Pulse Asia ay ito raw ang tagalinis ng pangalan ni PRRD. Aba, matindi. Matindi ang mga ito, yung mga mind conditioning nila. Sinasabi nila mga kababayan, itong mga nagpapakalat, yung mga umiiyak na vlogger, yung mga pati nga sa rally ng Iglesia ni Cristo na ginawa noon ay galit na galit sila na ito daw ay papanig kay Sara Duterte dahil ang Iglesia ni Cristo ayaw ng impeachment. So itong mga vlogger na ito mga kababayan, ito yung talagang kung ano-anong paninira ang ginagawa nila sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Kaya tignan nyo mga kababayan, bilib na bilib pa rin ang milyong-milyong mga Pilipino sa mga Duterte, pati Pulse Asia. Anong ibig sabihin nito mga kababayan? Tignan nyo, si Tatay Digong, nanalo ng pagka-mayor sa Davao. Kahit ito ay nakakulong. Itong mga loyalista na mga vlogger na bangag, ay galit na galit mga kababayan, nag-iiyakan. Isa na dito mga kababayan, itong si Coach Jarrett, kumusta? Mukhang hindi mo tanggap itong Pulse Asia survey Parang masama ang loob mo Tas sasabihin mo, tuwang-tuwa na naman ang mga DDEBs. Anong ibig sabihin sa mga DDEBs? Ikaw yata ang DDEBs Walang personalan ito, Coach Jarrett kasi parang pinamumukha mo na yung mga naniniwala kay Tatay Digong ay mga tae. Sure ka? Sure ka, Coach Jarrett? Tignan mo. Pati survey ayaw maniwala sa inyo. Yung mga mind conditioning nyo na mga vlogger, kilala ko kayo. Yung mga pinaggagawa nyo dyan, ay ang mga vlogger na ito mga kababayan, huwag nyong paniwalaan. Nako po, ililihis kayo ng landas. Mga kababayan, kilala ko ang mga ito. Talagang hindi ko nga alam kung ba't nagkaganito ang mga ito. Ang gaganda naman ng mga ano nila noon Pero ngayon, nako po, galit na galit sila dahil bagsak na naman ang rating ng amo nila. Tignan nyo, si Tatay Digong at Sara Duterte, pakinggan po natin ito mga kababayan. Kasi sinasabi nila mga kababayan, tuwang-tuwa na naman ang mga DDEBs. Anong ibig nyo sabihin? Mga tae ang mga DDS. Kayo anong tawag sa inyo? Kung tae ang mga DDS, kayo langaw. Tignan nyo ang mga ano na ito, di ba mga kababayan? Ito yung mga mga vlogger na mind conditioning ng tinatakpan. Yung, alam nyo na mga kababayan, pinapaniwala nila na malakas ang kanilang dating sa taong bayan. Yung kanilang mataas ang rating, pero bagsak pa din, lagapak sa lupa. Tignan nyo mga kababayan. Pero pag mataas ang rating ng kanilang amo, tawang-tawa sila. Kung ano-ano sinasabi nila. Ngayon, lagapak na naman ang amo nyo. Naku po, kaya nga natalo itong mga manok nyo Kung ano-anong paninira nyo kay Marcoleta Ngayon, umiiyak kayo sa Pulse Asia. Sasabihin nyo mind conditioning. Iyak kayo ngayon, Coach Jarrett?
Umiiyak ka ngayon? Kung ano-anong ginagawa mong paninira sa Iglesia ni Cristo sa rally. Tagal-tagal lang pinapanood ko kayo, di ko lang kayo pinapansin. Ngayon, kami naman ang tatawa sa inyo. Akala nyo kung sino kayong magagaling? Magagaling ba kayo sa tingin nyo? Magagaling kayo? Wag nga ako. Sa mga balitang pambansa, marami pa ring Pilipino ang mas nagtitiwala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara sa ibang lider ng bansa. Base sa survey ng Pulse Asia, 63% ang nagsabing may tiwala pa rin sa dating Pangulo. 50% naman ang kay Vice President Sara Duterte at 32% lamang ang may tiwala sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. 42% naman ang walang tiwala po sa kasalukuyang Pangulo. Habang 25%. O, tignan nyo mga kababayan, yung trust rating ni Tatay Digong, 63%. BP Sara, 50%. Itong si BBM, 32%. Hindi nila maamin mga kababayan. Ang sinasabi nila, madaya daw, itong Pulse Asia. Aba, nung survey, nung eleksyon, tuwang-tuwa kayo na sasabihin nyo, hindi iboboto ng taong bayan ang Duterte or PDP. Tapos sinasabi nyo si Marcoleta, hindi mananalo. O ano, Coach Jarrett, umiyak ka na. Di ba sinasabi mo? At kasama ng mga kasama mo na kapareho nyo na wala kayong ginawa kundi siraan si Marcoleta. Siyempre, pagtatanggol ko si Caro Dante Marcoleta, kapatiran yan eh. Ngayon, pahiya kayo. Puro kayo West Philippine Sea. O ano ngayon? Lagapak na naman kayo. Tapos nung survey, mataas yung mga amo nyo, yung mga manok nyo nasa survey, laging panalo. At ang PDP, wala kayong makita kahit isa. Ang nakikita lang, Bongo, General Bato, Marcoleta, hindi makita. Pinagtatawanan nyo. Ngayon, galit kayo sa Pulse Asia survey. Ano yon? Pag hindi papanig sa gusto, galit. Pero pag papanig, tuwang-tuwa. Ngayon, nag-iiyakan kayo. Tagalinis ang pangalan ni Duterte. Aba, tas sasabihin mo, tuwang-tuwa ang mga DDEBs. Ano akala mo sa mga DDS, mga tae? Kayo, anong tawag sa inyo? Sige nga, Coach Jarrett, sagutin mo nga ako. Makapagsalita ka. Akala mo kung sino ka. Ito, walang personalan ito, ha? Yung rally namin, tinitira mo. Kung ano-anong sinasabi mo. Na kung ano-ano. Lalong-lalo na kay Caro Dante. Ngayon, kami naman ang tatawa sa inyo. Ano, iyak kayo. Oh, di ba sinasabi mo, DDEBs? Anong tawag sa inyo? Mga langaw. Nakatungtong sa kalabaw. O sige nga, kasama mo yung mga feeling magagaling, feeling sikat. O ano? Wala ka pala eh. Nasasabihin mo, tagalinis ng pangalan ng mga Duterte. Hoy, wala nang naniniwala sa inyo. Tignan nyo, laging lagapak kayo. Kahit sa eleksyon, lagapak kayo. Di ba kung ano-ano paninira nyo kay Caro Dante na hindi daw mananalo? Saan daw kukuha ng boto? Walang karisma, walang dating. Tignan nyo. Kayo ang sumira sa trust rating ng Pangulo. Kasi kung ano-anong mga ginagawa nyong paninira sa mga kalaban nyo. Ngayon, nagpakita lang ng katotohanan itong Pulse Asia na walang kinikilingan. Ba't pumanig ang Pulse Asia sa mga Duterte? Ibig sabihin, itong Pulse Asia nahimasmasan na talagang nakakaalam ng katwiran. Tignan nyo,
Bakit bumagsak ang rating ni BBM? Pinahuli niya si Tatay Digong. O ngayon, papahuli na naman si Bongo, General Bato, si Sara Duterte. Ano na, di lalong magagalit ang taong bayan sa inyo kung yan ang gagawin nyo. Tapos itong Pulse Asia, galit na galit kayo. O, ipakita ko itong reaction ni Coach Jarrett. Coach daw ito Ewan ko ba kung ba't naging coach ito. Grabe mga kababayan, galit na galit sila, nag-iiyakan kasama ng kanyang mga kasama. Hindi na nila alam kung paano pagtatakpan itong paglagapak ng rating ng kanilang sinusuportahan. Hay nako po, mag-ingat kayo sa mga vlogger na ito mga kababayan. Wala kayong mapupulot na maganda dito. Puro ka-fake newsan ang mga ginagawa. BBM 32%. Ito'y kuha ng 6-9 May 2025. Trust ratings of selected personalities. Tingnan nyo yung resulta ng election. Pati si Pangulo nag-revamp ng kanyang gabinete kasi nga lagapak ang performance. Galit ang taong bayan. O tignan nyo mga kababayan. O tas yung mga vlogger na ito, the desperation, the frustration, paano nila lolokohin ang mga tao. Tignan nyo, pati Pulse Asia bumaliktad na. Hindi na pumapanig sa inyo. Pero pagpanig, tuwang-tuwa kayo. Aba, galing nyo Galing nyong mangbaliktad Ngayon, pati si Erwin Tulfo, bumabaliktad na din. Ngayon, very talkative na siya. Ayaw niya na ng impeachment. Tignan nyo po yung interview niya kay kay Karen Davila. Hindi siya pumirma sa impeachment mga kababayan. Hindi siya pumirma. Tinanong nga siya kung inipit yung budget niya. Hindi daw ba't ako pipirma sa impeachment? Sabi niya di parang sinabi mo na nag-guilty yung tao. Hindi ako pumirma kasi hindi pa naman guilty yung tao mga kababayan, ibig sabihin nung nakaraang eleksyon, syempre hindi pa panalo ito Ngayon, talagang nakikita niya na malakas ang mga Duterte. Ngayon, DDS na siya. DDFs na siya. Di ba? Iyan ang tawag niyo sa mga pro Duterte. Ako sinusuportahan ko si Pangulo dahil naniniwala ako. Ibig sabihin, sinasabihan mo kami mga DDFs. Di ba? Ngayon, iiyak kayo sa Pulse Asia na yung amo nyo 32% lang. Si Sara Duterte 50%. Tatay Digong 63%. Nakakulong na, nanalo pa ng landslide. Anong sinasabi nyo na ayaw sila ng taong bayan? Kahit international news nga viral na viral si PRRD. Na sinasabi nila na kahit nasa kulungan, gustong-gusto pa rin ng taong bayan. Diba? Ngayon, nag-iiyak kayo sa resulta. Siguro, pag mataas yung amo nyo, tuwang-tuwa kayo. Ngayon, sasabihin nyo, wala, yung Pulse Asia, pinapakita lang ng taong bayan na mataas pa rin ang rating namin. Pero nung makita bumulaga sa harapan nila, landslide, pati rating landslide, 62%, 50%, yung gusto nilang sinusuportahan, 32%, nako po, ibig sabihin, pinapakita lang talaga ang katotohanan dito. Coach, gumising ka na.
Gumising ka na sa katotohanan na talagang malakas ang mga Duterte. Guys, happy na naman sila for today's video. Bakit? Kasi may lumabas na naman na bagong survey galing sa Pulse Asia. At mukhang lalong pinapatunayan ni Pulse Asia na sila ang tagalinis ng pangalan ng mga Duterte. Mukhang nagkakaroon ng ganong klaseng imahe si Pulse Asia. Mamaya pupuntahan natin yung punto na yon. Pero tingnan muna natin yung survey. Tingnan muna natin yung survey. Ito yung survey, guys. Ayan. Anong sabi? Sabi, basa. Detained but dominating. Rodi Duterte outscores Marcos and Sara in trust ratings. Yan. Oo. Lamang na lamang daw si Rodrigo Duterte, mga babayan. Despite being detained in the Netherlands, former President Rodrigo Duterte continues to command strong trust ratings, outshining both his daughter, Vice President Sara Duterte, and President Ferdinand Marcos Jr. in the final week leading up to the May 12, 2025 elections. Yan. Ay, naka-slow mode pa rin. Sorry naman. Kalmahan natin, guys. Huwag kang umiyak, coach. Pa rin tayo, eh. Giiyak ka eh. Okay. Save. Yun. Okay, game. A Pulse Asia survey conducted May 6 to 9 showed Duterte with 63% trust rating, significantly higher than Sara Duterte's 50% and Marcos Jr.'s 32%. Ayan. Grabe, layo, no? Layo, Taka ka pa, coach? 63%, guys. Tataka ka pa? 63%. Lagapak nga sa eleksyon. Ito yung sa... Hindi, wag mo na yan. Ito muna, yung... The impeachment pala yan. Kasi sa trust rating. So, anyway. Sabi, layo eh. Wait, hanapin ko nga. Landslide yan, coach. Tataka ka pa. Trust rating. Kawawa ka naman, coach. Hanggang ngayon, iyakin ka pa din. Okay. Parang, bakit parang, ayan. Pulse Asia. Hindi niya matanggap Okay. na mataas ang Duterte. Nawawala yung actual. Wait, ako pa siya nakita kanina. Wait lang. Kasi kanina nakita ko na yun, nakala ko na isama ko na sa materials ko. Peaks daw, ito sa taas, si PBBM, 32% ngayong May 2025, at 29% naman noong April 2025. So may increase siya na plus 3%. That's significant. Okay? Significant ho yan, mga kababayan. Kasi ang parang ang margin of error nila yata is 2 point something percent eh. Parang 2.5% yata yung kanilang yung kanilang yung kanilang what do you call this? Margin of error. Oo. Yan. So nag plus 3 yung change sa kanyang scores. Okay? Si Sara Duterte naman bumagsak. Ito yung hindi ipinapakita ng media, guys. Puro ka bulustogan nito. Ito yung mga Ito yung sinasabi ni Yusek Claire Castro. Nako po, Yusek pa, isang fake news peddlers yan. Ito yung sinasabi niya. Wag nga ako. Na kapag masamang balita, naka-highlight ang presidente. Di ba? Kasi ninyo, pag masamang balita, naka-highlight ang presidente. Pag may magandang balita, hindi hina-highlight ang presidente. Anong magandang balita? Kasi mga babayan, kung titignan nyo ho yung resulta, kung titignan nyo ang resulta, nawala ang suporta ng Visayas kay Sara Duterte. Yeah. From 70% Kalokohan. to 46%. Puro ka kalokohan, coach. Ano, mind conditioning? Ikaw ang mind conditioning. Balita, di ba? Hindi sinasabi. Bakit? Kasi tinitignan nila yung 50%. Anong tingin mo dyan 50%? Kasi nila yung 50%. Oo. Anong tingin mo dyan 50%?
ikumpara mo sa 32%. Ano sinasabi mong humina sa Visayas? Nananaginip ka ba, coach? Bakit pati survey hindi naniniwala sa inyo? Nung siguro itong si Pulse Asia nanindigan na din eh. 'Di ba sa kakatakip sa inyo yung rating nyo nung before the election? Nung survey, tuwang-tuwa kayo eh. Wala na mga Duterte. Lagapak na sila. Kung ano-anong ginagawa kasi. O ano ngayon nangyari? After the election. Caro Dante Marcoleta na sinisiraan nyo na West Philippine Sea. Walang karisma, hindi mananalo. Pati yung Karen Davila nyo, napahiya. Sabi ba naman niya, saan kukuha ng boto? Si Marcoleta, kukunti lang naman ang Iglesia ni Cristo. O ano ngayon? Solid vote ang kapatiran. Plus, the Filipino people in the Philippines. Sinong naniniwala sa inyo ngayon? Ang resulta ng eleksyon ang patunay na itong pangalang Duterte hindi pa rin nawawala. Iyak kayo ngayon. Sinisisi nyo na ang survey. Dati tuwang-tuwa kayo. 50% Sara Duterte. Anong bumaba? Tatay Digong 62%. Itong si Pangulo 32%. Nagpa-interview sa podcast, lalong bumagsak. Aminin ba naman niya na mahina siya eh? Sorry po. Nagre-react lang po tayo. Syempre, malakas pa rin ang karisma ni PRRD kahit nasa kulungan. Yan ang sinasabi nyo. Kasabi ng mga kasama mo, disqualify si PRRD. Pero sabi ni DILG ba ito? DILG na bagong upo na si Remulla magpapaalam sa ICC para makapanumpa. Anong sinasabi nyong disqualify? Tapos ang iupo nyo yung talunan? Yung talunan ang iupo nyo merong vice mayor dyan na anak niya. Nananaginip kayo? Ang iupo nyo yung talunan. Tignan nyo mga kababayan, kung ano ang ginagawa nilang panloloko sa mga Pilipino, pinapalabas sila, mabango sila. Tignan mo lumalabas ang eleksyon. Tignan nyo mga kababayan, yung resulta ng eleksyon. Yung paninira nila kay Marcoleta, hindi sila nagtagumpay. Diyan lamang lumalabas na panalo ng landslide. Kung ano-anong paninira nyo kasi. Tingnan nyo, pati si Amy Marcos, bakit bumaliktad? Sige nga, bakit bumaliktad si Amy Marcos? Hindi niya masikmura itong pagpapadakip kay PRRD. Matanda na yan. Matanda na yan si Tatay Digong. Hindi man lang kayo naawa sa tao. Kung may kasalanan, dito sa Pilipinas, ba't kailangan ng mga banyaga? Mahina ba ang judicial system natin dito sa Pilipinas? Bakit kailangan sila makisali sa internal problem ng gobyerno natin? Sige nga. Tapos ngayon, galit na galit kayo sa survey na ito, na lalong lagapak ito. Mind conditioning daw, tagalinis daw ng pangalan ng mga Duterte itong survey. Kasamantalang nung survey nyo, mga eleksyon, ang tataas nung mga manok nyo, pinagtatawanan nyo si Marcoleta.
O ngayon, landslide. Anong nangyari? Yung slate nyo, ilan lang pumasok? Sabi nyo, 12-0. O, anong nangyari? Wala. Eh ngayon, nag-iiyak na kayo. Coach naman eh. Coach naman eh. Oh, ba't ganon? Ba't sinisisi nyo ang survey? Porque mataas sila. Tapos sasabihin nyo, mind conditioning. Oy, gumising na kayo sa katotohanan. Diba? Nung rally, kung ano-anong sinasabi nyo sa kapatiran eh. Kayo lahat na mga kasama mo. Talagang kung ano-anong sinasabi nyo, ay kampi ang Iglesia ni Cristo sa mga Duterte. Kaya ayaw nila ng impeachment. Eh hindi nyo makuha ang sinasabi ng pamamahala na wag ituloy ang impeachment, magkakagulo. Ang dulot lang ng impeachment na yan ay matinding kaguluhan. O anong nangyari? Eh gusto nyo pa rin ituloy, ayaw nyong makinig. Hanggang sa nahuli si PRRD, nagwala ang mga Pilipino. O tignan nyo, tapos sasabihin nyo, gusto ng mga Pilipino ang pagkakahuli kay PRRD. Anong gusto? Walang may gusto, kayo-kayo lang, iilan lang kayo. Dahil kayo, kayong mga vlogger na alam nyo na, akala nyo naman, kayo yung totoo. Nako, sa dami ng followers nyo, dami nyong maloloko, pero tignan nyo, kahit followers nyo, hindi naniniwala sa inyo. O, sige. O, ba't galit kayo sa Pulse Asia? Kasi lagapak na naman kayo. Ayan, sinasabi ko sa inyo, pati resulta ng eleksyon, diyan lamang nagpapakita na gusto nila ang mga Duterte. O hindi man na straight itong Duterte. Pero ang Big 3 panalo. O, di ba sinisiraan nyo si Rodante Marcoleta? Kung ano-ano. O, tignan nyo. Meron pang vlogger na isa, yung kumag na isa. Yung nagtatago. Yung nagtatago sa bundok. Nababarilin daw niya si Rodante. Eh, naku po, pag nabagsakan ka ng langit, alam mo yung ginagawa mo. Yung ganti ng langit. Baka pati pusa, kagating ka dyan. Daga, makagat ka ng daga kung ano-ano. Mga ahas sa gubat. Eh, inalimura mo ang pamamahala. Pinagbantaan mo ang pamamahala. Ngayon, wala nang nanonood sa'yo. Babarilin mo si Rodante. Naku po. Diyos ko Lord. Sana yung sumanib sa'yo na demonyo, umalis sa katawan mo. Makapagbagong buhay ka na. O mga kababayan, ano sa tingin nyo? Eh, majority ng mga Pilipino gusto pa rin si Duterte. Kahit anong gawin natin. Kahit may mga survey pa kayo dyan, pati survey bumaliktad na din. Tignan nyo mga kababayan, hindi na nila masikmura ang nangyayari. Tignan nyo, sumambulat ang resulta ng survey. Eh, sabi siguro ng ay, baka eh, dito na tayo sa totoo. Eh, hindi sila nakapagpigil eh. Baka, diba? Eh, nung survey nila nung nakarang election, tuwang-tuwa sila. Ngayon, galit na galit sila. Panalo sila sa survey nung wala pang eleksyon. Nung resulta na, talo pala sila. Galit na galit ulit sila sa survey. Ngayon, sa survey nila ngayon, galit na naman sila. Aba, ano masasabi nyo, mga kababayan? Yan lamang po ang ating bahagi. Wala po akong galit sa inyo, na mga vlogger. Magkakaiba lang tayo ng mga punto. Eh, wala kasi kayo sa katwiran. Puro kayo paninira. Puro kayo kung ano-ano, feeling nyo matatalino kayo. Wala kayo sa ayos. 'Di ba?
Kala nyo magagaling kayong mga political analyst. Mga utak nyo, kokonti lang naman. Nagfi-feeling kayo. Diba? Kung ano-anong paninira nyo kay Caro Dante. Ngayon panalo. Tumahimik yata kayo. Sige, banatan nyo pa. Sige, siraan nyo ba si Caro Dante? Naku po. Hindi ko rin kayo titigilan. Syempre, pagtatanggol ko yan. Wala kayo sa katwiran Syempre, dito ako kay Caro Dante. Punong-puno yan ng katwiran. Pinaglaban niyang batas Diba? Syempre, dyan ako kakampi. Lang kakampi ako sa inyo. Wala naman kayo sa ayos. Puro kayo paninira. Yung West Philippine Sea, wala naman talaga yan. Ginawa lang yung pangalan sa loob ng Pilipinas, pero pag sa labas na, hindi nakilalang West Philippine Sea. Ibig sabihin, kahit walang West Philippine Sea, yung teritoryo na yan, ipaglalaban. Yan ang sabi ni Caro Dante. Kayo, kung ano-anong ginagawa nyo, ginatasan nyo lang si Caro Dante. Siyempre, wala kayong may content. Tapos, alam nyo yung Iglesia ni Cristo, idadamay nyo yung reliyon. Okay lang na banatan nyo ito si Caro Dante. Dinadamay nyo yung reliyon niya. Mga kabayan, mag-comment po kayo kung ano masasabi nyo. Bakit galit na galit sila sa survey ng Pulse Asia? Kaya, once again po, ako si The Wonders sa Philippines. Isang like, isang share po, at isang subscribe. At sana po, isubscribe nyo rin yung aking second account, The Wonder Boy in Manila. Mabuhay po.